Samantala, tinawag na katawa-tawa ng Malacanang ang ginamit na argumento ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Ito'y matapos muling idawit ni Nicholas Kaufman ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may alam di umano sa pagpatay sa mga drug suspect. Hinamon din ng palasyo ang kampo ni Duterte na magbigay ng sapat na ebidensya. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Pakikipagtulungan. Ayaw mang makialam pero hindi napigilang punahin ng palasyo ang depensa ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court nang sabihing hindi literal ang paggamit ng salitang neutralize ni Duterte sa mga utos nito laban sa mga sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi pa rin may tatangging utos ng pagpatay ito. Sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military. When you say neutralize, it's a euphemism for killing. Pati yung word na tukhang. Sa Filipino term, pag sinabi mo natukhang ka o itotokhang ka, it means kill. Bumuelta din ng Malacanang sa muling pagkaladkad ni Atty. Nicholas Kaufman sa pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang sabihing hindi ito inosente sa mga drug-related killings dahil mas tumaas aniya ang mga napatay sa unang 2 taon ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang termino. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya ito, nakakatawa. Kinumpara naman ni Castro ang administrasyong Duterte sa kasalukuyang administrasyon sa pagsugpo ng iligal na droga sa bansa. Iginagalang aniya ng Pangulo ang buhay ng bawat Pilipino at kung magkakasala man ay naniniwala ito sa sistema ng hustisya ng Pilipinas. Ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Ang pagsugpo sa illegal na droga ay may tamang pamamaraan. Lagi pong pinapanatili ng Pangulo ang tinatawag nating due process. Bukas naman ang palasyo sa anumang investigasyon na nais ng kampo ni Duterte para bigyang linaw ang mga akusasyon na ito. Basta siguraduhin lamang raw na may sapat na ebidensya at hindi pawang pamimintang lamang. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.